Ayan po at dahil naman sa linggo ngayon, ayaw ko po sanang itapik yung tungkol sa janitor na talaga namang kawawang-kawawa at kinawawa talaga. Kaya lang po na ipangako ko na sa inyo na itatapik ko ngayon ay hindi ko naman po akalain na matataon sa linggo. Anyway, nangyari daw po pala ito nung Miyerkules lang at halos magdamagan daw po yung mga parte-parte, higop-higopan ng Coca-Cola dyan sa malaking bahay. At yun na nga po, na bandang alas 8 daw yata ng umaga, bigla dalawang daw hinila itong janitor na ito at pinilit talaga na para tirahin siya, itong si Madam. So nakikiusap nga po itong janitor na sinasabi nga raw po niya ay mahal ko po ang pamilya ko at natatakot po ako mawalan ng trabaho dahil pag nalaman po ito ni Sir ay malamang dalawa lang po ang pupuntahan ko, palalayasin ako or papatayin ako. Huwag ka niya matakot doon, sabi ganyan. Wala yan. Isa ring kwan yan. Basta wag mo na intindihin yun. Ay yun nga po, nagkataon na parang mukhang hindi yata nangyari yung inaasahan at mismong singiwi daw po ang nakakita sa mga pangyayari. At wala na po akong balita, wala na pong nagbigay sa akin ng feedback kung ano na pong balita. At isa pa raw ay binibigyan yata ng parang isang bundle daw yata na pera kung inyo pong tatantyahin. Yung bawat bundle po kasi niyan sa tigwa 1,000 po yan. Nagaling sa bangko po yan ay tigwa 100,000 po yung bawat bundle. So binibigyan yata yung janitor, tinanggihan daw po at sabi, hindi ko po kayang tanggapin kasi nga hindi ko naman po pinagpaguran yan. At ayun, talagang pinaglaruan daw ng pinaglaruan itong si Madam. Yung mayor na ugat nitong janitor ay ang tendency noon ay medyo kumbaga sa kobra, pag iyong nakanti yung kobra, pag iyong nasagi yung kobra, talagang gaganyan gaganyan yan, di ba? Ganun din daw po yung nangyari dito sa janitor. Ay piratin ba naman ang piratin yung kobra mo ay hindi talagang tatayo yan. At yun na nga. So talagang pinirsado, kawawa naman tong janitor na ito. At ang hindi ko lang po maintindihan talaga, ganun ba talaga ang epekto pagka ikaw ay nakakasinghot ng at na medyo na-over ka na? Hindi ko po kasi naranasan yan, kaya hindi ko po talaga maintindihan. At manapa yung lasing, parang nangyari din po sa akin dati na parang nalasing din ako, once yata ako nalasing. Yung parang wala ako sa sarili ko, yun lang. Pero once lang po nangyari sa akin yung nalasing ako. Dahil nga doon sa hindi maiwasan na mga nadaanan mong mga kaibigan. So yun ang pagkakatanda ko. So ang hindi ko po naranasan yung paghigop nung Coca-Cola. At di ko po alam kung ano epekto niyan. So bakit ganoon? Ay ang tanda-tanda nitong si Madam. At pero mahilig daw po talaga ito. Ay, imaginein mo, baka hindi niyo po nalalaman may anak po yan sa una. At wala pong sinasanto dati. Basta natipuhan daw niyan, gumagawa daw ng paraan yan para tuhugin siya. Imaginin mo, yan nangyari daw yung anak niya nung una, na hindi naman anak ni Iwi. Ay kwan daw po yan na ginawa lang daw po yan sa puno ng mangga. Imaginin mo. Pero hanggang ngayon yung ganyang katanda. Talagang kwan pa rin ba yun?
may kwan pa, mayroon pang spark yung ganon. Pero parang nakakadiri na yata. Parang kung i-imaginein ko, ay di ba para kang kwan? Para kang tumitira sa kwan. Para kang nagkakagat ng litid. Di ba? May kwan pa ba yun? Meron pa bang thrill yan? Imaginein mo na lang yan. Ay kulo-kulubot na. Paano na lang yan? Di pagka tinusok mo yan, baka buong bibig yan pumasok. Ay, Mario Joseph, bastos talaga ito matatandaan to. Kung kailan pa yung matatanda, at yun pa, saka naglilibog. Grabe. At bukas po ay tatalakayin natin yung isa rin na isa pang matanda na talagang sabi ko malilibog pa sa kambing itong mga matatandang ito. Ewan ko. Hindi ko maintindihan talaga. At hindi ko rin alam kasi kung ano ang epekto ng Coca-Cola pagka nakasininggot ng siningot yan. So maaring tamang-tama o solve na solve doon sa paghigop nitong si Madam, ay yun, pati janitor ay pinirsa niyang tirahin siya. Ay, Mario Joseph naman. So, sige po, kalimutan na muna natin yan. At sabi ko po, wala na po akong balita kung ano po nangyari. Pero, ang gusto ko lang pong itapik ngayon dahil linggo nga ay yun pong anumang oras, kahit anong oras po, punta lang po kayo sa inyong kwarto kung may kwarto man kayo. Kung wala bang kayong kwarto at maingay dyan sa bahay ninyo, halimbawa, pumunta po kayo sa isang lugar na tahimik na kayo lang at magdala lang po kayo ng isang basong tubig. Tapos ilagay nyo dyan sa harapan ninyo. Sindi na rin po kayo ng kandila. Tapos magdasal po kayo ng taimtim sa ating Panginoon. At hilingin nyo po yung gusto nyong hilingin sa Kanya. Hindi man niya agad-agad na maibigay sa inyo. Dahil yan lahat ng mga pagdidesisyon o pag-grant ng ating Panginoon ng inyong mga dasal na yan ay titimbangin po niya kung ano yung nasa puso ninyo. So pagka manalangin po kayo, talagang siguraduhin nyo na talagang bukal tao sa puso ninyo ang magdasal sa Kanya. Ganun lamang po. At pagkatapos po nun, pagdasal ninyo, patayin yung kandila at yung tubig sa baso, inumin po ninyo. Tapos umuwi na po kayo sa inyo at asikasuhin nyo naman po yung inyong mga pamilya. At kaya minsan mapababae man o lalaki yan, pag hindi nyo po inasikaso ang pamilya nyo, hindi nyo pinaramdam yung inyong pagmamahal sa inyong pamilya, ay nandun po yung tendency na kung saan-saan maghahanap ng kaligayahan yung inyong mga asa-asawa. Ngayon po napaka sensitibo na po yung mga nangyayari ngayon. Mabalitaan mo lang dyan, may ni-rape. May nabalitaan mo lang dyan, pumunta sa hotel. Samantalang may asawang tao, sumama pa sa isa ring may asawa. Kagaya na lang na sinasabi ko rito, mayroon ng asawa si Madam, ay pinagdiskatahan pa yung janitor nila. Yung ganun po ba? Hindi ko po maintindihan talaga sa totoo lang. So, pagka kayo po ay nagdasal sa ating Panginoon, tiyakin lamang po ninyo na nakalaan lagi ang inyong buhay para sa Kanya. Naka-dedicated ika nga, lahat ng inyong dasal ay sa Kanya lang. At huwag niyo pong hahaluan ng mga kung ano-ano pang mga
kabulastugan. Huwag po yung magdadasal kayo ngayon, tapos pagkatapos yung magdasal, manlalalaki kayo, or either mga bababae kayo. Wala na po. Kung kayo ay may mga lalaki or may mga babae kayo, ano po, tigilan nyo na po. At pwede nyo naman pong kausapin na sabihin mo doon sa kabit mo, halimbawa, na tigilan na natin ito dahil gusto ko namang maging matapat sa ating Panginoon at sa pamilya ko. Ganun lang. At sisiguraduhin ko sa inyo pagka ginawa nyo yan, hindi magdadalawang isip ang ating Panginoon na ibigay lahat sa inyo ang inyong pangangailangan. Kagaya po nung ginawa ko dati. Nung ako po ay stowaway ako dyan sa Manila, dyan po sa Green Hills, San Juan. 1,000 beses ko na yata ito nabanggit sa inyo na natutulog po ako sa ilalim ng truck na sira, na nakaparada dyan. Doon po yan sa dead end ng Eisenhower Street, Green Hills. Doon po yung nakaparadang truck dati. Doon po ako sa ilalim nun. At sabi ko nga po, wala kayong makikitang balat sa akin. Yung mga balat ko. Ang makikita po nyo, puro kagat po ng lamok yan. So, ganun po yung mga hirap na pinagdaanan ko. At gutom na palagay ko, hindi nyo pa naranasan talaga. At palagay ko, ako lang siguro ang nakaranas ng ganong kagutuman na wala akong malapitan, wala akong kamag-anak, ni anong paman. Ang tanging tumulong sa akin dyan, yung mga katulong sa Green Hills. Yun nga po, yung mga nagbibigay sa akin ng pagkain. So, pero may one time na talagang walang-wala akong makain nung hindi pa po ako nakilala ng mga katulong dyan dati sa Green Hills. Ilang beses ko na rin pong binanggit ito at sinabi sa inyo na para lang po maibsan yung aking kagutuman ay kumain po ako ng kangkong na hilaw. Ni ultimo pong asin para mabuburan man lang sana yung kangkong na yun para magkaroon ng lasa, wala po talaga. As in kangkong lang talaga na hilaw ang kinain ko dahil talagang sobra po yung aking kagutuman yung time na yun. Hanggang sa nakilala nga po ako ng mga katulong dyan yun at tuloy-tuloy naman yung pagtulong nila sa akin na may nagbibigay ng pagkain yan. At feeling ko nga nung bandang huli, feeling ko milyonaryo na rin ako. Mayaman na rin ako. Kasi yung mga pagkain po ng mga mayayaman dyan, mga tira-tira, may mga litson, may mga kung ano-ano. May mga, yung pong talagang ipinagtatabi talaga ako ng mga katulong dyan, dala-dala na sa akin. So, yun po. At ganun pa man, ganun sa aking ganung kalagayan na sobrang hirap na hirap sa buhay, ay never ko pong inisip na magdamot sa kapwa ko. Bagkus, hindi po dahil sa tira ko yung pagkain na yun. May makain man ako, wala basta naman nakita akong kailangan pakainin, pinapakain ko rin po yan sa mga nakakadaan doon na mga alam ko ng yung mga magbubuti o mga pinapakain ko po yan. Hanggang sa dumating yung time na ang pinakain ko nga yung sinasabi ko sa inyo, yung matanda na ilang bisis ko, 1,000 bisis ko na pong kwininto ito sa inyo. Pero sige lang, yung matanda na yun na pinakain ko, sa madalit salita, kitang-kita ko naman yung kung gaano kagutom yung matandang yun. Dahil nung ibinigay ko yung pagkain na dapat sana hapunanin ko na lang yun, binigay ko po yun ng walang pag-aalinlangan. Hanggang sa kitang-kita ko kung paanong sabsabin niya yung pagkain na binigay ko. Pero hanggang sa nung nagpaalam na yung matanda, nung lingunin ko yung pagkain na ibinigay ko sa kanya,
wala pong kabawas-bawas. At nang lumingon ako sa kabilang side, yun nga po yung may nakita akong supot doon na naiwan. At pilit ko naman pong sanang hinabol yung matandang yon at isa sa uli. Pero kung gaano kabagal maglakad yung matandang yon, at ako naman ay patakbo na habulin siya, habang binibilisan ko ang pagtakbo para maabot ko siya, siya namang palayo ng palayo yung tingin ko sa kanya, hanggang sa biglang hindi ko na lang nakita. At yun na po yung doon na po nag-umpisa yung pagbabago ng buhay ko. Doon na po nag-umpisa yung kahit na walang kaano-ano, dumarating yung mga biyaya sa akin. At wala pong patid yan, sa iba't ibang mga paraan. Kagaya na lang po yung bigla-bigla na lang may darating sa akin na offer na ganun, ganito, sige. Hanggang sa pagkatapos ng project namin, yung mga magbinta ng mga equipment, na pagkalaki ng equipment, hindi ko akalain na napakalaki pala yung napuntang kaparte ko. So ganun ng ganun, hanggang sa paunti-unti mayroong nakita ako na bahay na luma na pinagbibili. Imaginin mo, bibilihin ko ng 200,000 dahil marami na po rin akong pera. Bibilihin ko ng 200,000, i-renovate ko. Imaginin mo, maibibinta ko pa ng mahigit 1,000,000. So yun po bang mga ganun? Napakarami po yung mga nangyari sa buhay ko na talagang hindi ko akalain. At pero iisa lamang po ang alam ko. Ang susi po ng pagyaman o susi ng pagbibigay ng Panginoon natin ng blessings na walang katapusan, yun pong huwag kang maging madamot sa kapwa mo. Yun po ang sigurado ako. At kagaya lamang po nito, sino ba ang mag-aakala na yung dating patay gutom, na dating walang tirahan, na tumitira lang sa ilalim ng sirang truck dyan sa Green Hills, at walang makain kundi kangkong ang kinakain, sino ba mag-aakala na napakarami kong mga scholar, mapa-college, mapa-high school, mapa-elementary, napakarami po yan. Pero bakit hindi ako nauubusan? Bakit hindi ako nasisimot? Yung sinasabi ko, yung mga iniikutan namin na dati, sabi ko nga, na 1,000 families lang yan. Ngayon, 3,000 families mahigit na. At parang 4,000 ng ayata. Kasi parami po ng parami. Padagdag ng padagdag yung mga naaabutan natin ng tulong. So, bakit kaya sa dinami-dami kung tutuusin, yun nga ang hindi ko maisip sa sarili ko. Hindi biro ang magpakain ka ng 3,000 families. Hindi biro ang magpaaral ka ng 300 sa college, 300 sa high school, 300 sa elementary. At yun ay walang limit kung ano yung kurso na kukunin nila. Kaya naman napakarami na po tayong napatapos.
napakarami na rin po natin na nabago ang buhay. At katunayan, nabanggit ko na rin po ito. Yung mga napatapos natin na nakapag-abroad na sa iba't ibang panig ng mundo, maniwala kayo sa hindi. Pag nagbabakasyon sila, bago sila pupunta o uwi sa kanilang sariling pamilya, dito muna makikipagkita sa akin. Dito muna sila pumupunta sa akin. Sa halip na didiretso sila sa kanilang pamilya. Yun po ang napakataba sa puso, yung mga makikita mong ganun. At imaginein mo, sa halip na excited sila na makita yung mga sarili ng pamilya pagbalik nila, dito pa man din, dito talaga sa akin ang diretso. Aywan ko kung maniniwala kayo dito sa isang sasabihin ko pa. Kung ano-ano mga pasalubong yan sa akin. May sapatos, may damit, may kung ano-ano, may mga chocolate o ano pa man. Yan yung mga dala-dala nila sa akin. Pero sabi ko nga, maniwala kayo sa hindi. Ultimong chocolate, hindi ako tumanggap ng mga pasalubong nila. Lagi ko sinasabi sa kanila, dalhin nyo na lang yan sa pamilya ninyo. At never akong nag-demand sa kanila ng ganito, pasalubungan mo akong ganito, hindi. Hindi ko po ginawa yun sa kanila. Kahit na ako ang nagpatapos sa kanila magmula high school hanggang college, hanggang sa makapagtrabaho sila. Marami pa nga dyan, hanggang sa mag-abroad na lang sila, ako pa rin magbabayad sa placement pay. So, yun po ako. Kaya naman isa lang naman yung sinasabi ko sa kanila. Kung mayroon kayong dapat mahalin, mayroon kayong dapat bigyan ng oras, ay ang ating Panginoon. Iisa lang yun. Huwag na huwag kayong makakalimot sa Panginoon kasi dahil ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng maganda ninyong kapalaran. Awa naman ang Diyos ay mas marami yung sumunod doon sa aking mga pinagbilin sa kanila. At yung mga sumunod na yon sa mga ipinagbiling ko at hiniling ko sa kanila, lahat yun naging successful ang buhay. Ang yayaman na nila. Pero mayroon din naman na hindi mga sumunod sa payo ko. Ayun, at medyo kahit anong gawin niya, hirap na hirap pa rin sa buhay. Nandoon lagi yung pag nagkaroon siya ng pera, nandoon naman yung isa sa miyembro ng pamilya niya magkakasakit na matindi, kaya laging nauubusan ng pera. At yun na nga po lagi ang sinasabi ko. Unang-una, kung mayroon tayong dapat pasalamatan, iisa lang po yan, ang ating Panginoon. Dahil ako po, kung hindi po ako ginabayan ng ating Panginoon, malamang po, isa rin po ako dyan sa pagala-gala sa kalsada para mamalimos. Dahil ganun din po, uuwi man po ako dito sa amin dati, na wala rin pong kabuhayan dito dati sa amin. Sabi ko nga po, sayang lang at namatay na lang yung aking mga magulang na hindi nila naabutan
yung or nakita yung kalagayan ko sa ngayon. Sabi ko nga po, namatay na lang sila na puro putik yung kanilang mga kuko. Kasi sabi ko po nung time na yon, hindi ako uuwi dito sa atin, dito sa bayan ko, kung mahirap pa rin ako. Dahil kitang-kita ko po yung kung gaano kahirap yung nanay at tatay ko sa pagsasaka. At kaya nga po, yung time na yun ay hindi ako nagdalawang isip na lisanin itong sarili kong bayan. At sabi ko rin, at nabitawan ko talaga yan, itong salitang ito. Hindi ako babalik dito na hindi ako mayaman. Pero hindi ko pa rin po itinuturing na kayamanan ko ito na nandito sa akin kung ano man meron ako. Lahat pong ito kailanman ay hindi ko po inangkin. Bagkus itinuturing ko po ito na ipinahiram lang po sa akin ng ating Panginoon. Lahat ng mga nandito sa akin, lahat ito, pahiram lang po sa akin to. Never ko pong inisip, never ko pong klinim na akin ito. Kaya nananatili pa rin po yung aking puso. Nananatili pa rin po yung aking isipan. Kung ano ako noon, yun pa rin po ako hanggang ngayon. Kahit na napakarami na ng mga blessings na ipinahiram sa akin ng ating Panginoon. Kaya naman ang ginagawa ko lang ngayon, dahil nga sa hindi ko nabigyan ng kaalwanan sa buhay yung aking mga magulang, kaya ginagawa ko ito doon sa mga taong deserve na tulungan. Kagaya po nung sinasabi ko mga iniikutan namin, na ngayon ay halos 4,000 families na. Tuloy-tuloy po yung aking mga eskolar na yan. At anyway, siguro po ay kinikwento ko po ito dahil hindi ko man inaasahan na baging ganun din yung pagbigay ninyo ng oras or pagbigay ninyo ng buong pusong pagdarasal sa ating Panginoon. Yun man lang maging makalahati nyo man lang yung aking pananampalataya at sampalataya sa ating Panginoon. Yun lang. Dahil sigurado ako, sabi ko nga kanina, nagbabase ang ating Panginoon kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isipan mo. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, kung may mga bisyo kayo, lalo na yung mga pangbababae, panlalalaki, tigilan nyo na po kung gusto ninyong yumaman, kung gusto ninyong gumandang inyong buhay, kung gusto ninyong pahiramin din kayo ng ating Panginoon ng mga blessings na ipinahiram din niya sa akin. So yun lamang po siguro, at tandaan po natin na kahit kailan ay hindi po tayo makakagalaw kung wala ang ating Panginoon. Okay lang po itong mga politikong mga kawatan, yumayaman itong mga ito. Pero ito pong yung mga pagyaman nila ay galing po siya sa kadimunyuhan. So wag po tayong mainggit doon. Bagkus sarili natin ang i-develop natin
kung paano nating kilalanin at mahalin ang ating Panginoon. Yun lamang po siguro. So hanggang dito lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber at mga viewers, followers ng Berana Live Studio TV. At kung kayo man po ay hindi pa nakapag-subscribe dito, subscribe na rin po kayo para sama-sama po tayo sa isang layunin, ang makilala at matutong magmahal sa ating Panginoon. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.